Hi everyone! Kumusta po tayong lahat? I hope na nasa mabuti lang tayong kalagayan. Saan mang sulok ng mundo tayo naroroon ngayon, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFWs dyan. Hello sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa another topic na ating pag-uusapan ngayon kasi maraming nagtatanong talaga, okay? So, bago po natin umpisahan yung ating topic for this video, please guys, kung hindi ko pa po kayo subscribers, please subscribe now to my channel and of course, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload dito. And of course guys, i-share din naman natin, okay, yung vlog na ito kasi ang purpose ko naman talaga pa sa pagbablog na ito is makatulong tayo sa kapwa OFW natin, kapwa nating Pilipino na may pangarap din na makarating dito sa Finland, okay, to work as caregiver or nurse. Ayan, so umpisa na natin yung ating topic. Ang ating topic for this video is about paano ang proseso ng pag-apply papunta dito sa Finland and kung gaano katagal ba dapat mag-aral ng Finnish language. Ayan, so first and foremost, bago po talaga makarating dito sa Finland, kailangan po nating mag-aral ng Finnish language. Yun po yung pinaka-importante or pinaka-unang dapat gawin. So, paano nga ba? Okay. So, first, i-share ko sa inyo yung agency ko muna. Anyway guys, I have 3 agencies na sinishare po sa aking mga followers. Ito po yung mga legit na agency na sigurado pong pag dito kayo manggaling ay makakarating kayo dito sa Finland. Ayan. Kasi meron na rin po, may nagme-message sa akin na parang ginagaya yung pangalan nila sa Facebook page. Tapos hindi po sila legit kasi may bayad po. Warning guys, kapag yung ina-applyan nyo is nanghihingi na kaagad ng bayad, hindi pa man nag-a-apply pa lang kayo, nanghihingi ng bayad, hindi po legit yan, okay? Kasi sa mga agency na i-share ko po sa inyo ngayon, yung 3 agency na ito, wala po kayong ilalabas na pera dito, not unless na makaalis na kayo going to Finland. Kasi ang babayaran nyo lang po is your ticket and your allowance papunta dito, okay? So, pag-usapan natin yan mamaya ulit. Okay, so umpisahan muna natin paano nga ba mag-umpisa yung proseso. Okay. Unang-una, sa agency ko, HSS, unang-una, yung proseso nila dyan is kailangan mong mag-register online. So, ipipaste ko po yung link ng mga FB page nila dito sa aking description box para mahanap nyo po siya kaagad at madali kayong makarating dun sa kanilang page. Okay. So, unang proseso na gagawin nyo is kailangan nyo lang po mag-register sa kanila. Online lang po. Okay. Upon visiting their FB page, nandun po yung link na pwede kayong mag-register. Pero guys, hindi po siya anytime na pwede kayong mag-register doon. Kasi ang ginagawa po ng HSS, yung mga applicants nila, by batch po yan sila nag-o-open. Okay. I think nag-o-open sila ng every 3 months or quarterly. So for example, last February, nag-open sila ng for new registration. Tumatanggap sila ng mga applicants. Yun yung para mag-umpisang mag-aral this month. So tapos na yon. So ngayon, I think ongoing na yung mga estudyante, nag-aaral, kasalukuyan na nag-aaral ngayon. Okay, so ang next na open nila, so hindi pa kayo pwede ngayon mag-register kasi hindi pa sila open. Ongoing pa yung mga applicants nila na nag-aaral ngayon ng Finnish language. So ang aabangan nyo is by around, I think, May. Okay? May. Yan, mag-open na yan sila ng applicants. Pwede na kayong mag-register para mag-umpisa na kayo ng pag-aaral nyo by June. Okay? So first, bisitahin nyo ang kanilang FB page and makikita nyo doon na pag nag-open na sila na pwede na kayong mag-register, nagpo-post din sila, nandun yung link kung saan magre-registered kayo ng inyong mga personal details lang naman. Hihingiin yung name, pangalan, contact address, email address. Yun lang yung hihingiin nila for registration. And then, kapag nakapag-register na kayo, makakatanggap kayo ng email, iimbitahan nila kayo, panoorin ang kanilang orientation video. Sa orientation video na yon, makikita nyo
kung ano yung magiging trabaho nyo pagdating dito sa Finland. Nakalagay din doon kung magkano yung magiging sahod nyo, lahat. So, talagang pinapaalam nila sa inyo para may motivation kayong mag-aral kapag nagustuhan nyo yung mga details pagdating nyo dito sa Finland. Okay? So, yun. Orientation. And then, next, after nyo napanood yung orientation video na yon, papadala nila kayo ng another link invitation sa email nyo yan. Okay? Magpapadala sila sa inyo ng link para mag-take kayo ng entrance exam. So, yun. So, after taking entrance exam, pero guys, kailangan pag nag-registered kayo, lagi nyong abangan yung inyong email. Kasi pag after nyong napanood yung orientation, after I think mga 3 days, magpapadala yan sila ng invitation for entrance exam. So, kailangan makita nyo kaagad yun sa email nyo kasi may expiration po yung invitation nila. Kapag hindi nyo kaagad nabuksan ng mga after 3 to 4 days, mawawala na yun, may expired na. So, hindi kayo makakatake ng entrance exam. Ayan, so once na nag-registered na kayo, lagi nyong abangan yung email address ninyo kung meron silang message sa inyo. Okay? So, ayan. So, after taking entrance exam, yung entrance exam, don't worry kasi hindi naman siya ganun hindi naman siya ganun kahirap. Parang common, lang naman yun, mga common sense ba, ganun. Parang, at saka meron din siyang, kailangan meron ka rin talagang medical background, may alam ka kasi meron talagang mga term din doon about medical na kailangang sagutin. Pero multiple choice naman siya, pero mas advantage na pag meron kang medical background, okay? So yun, after taking exam, guys, pag nakapasa kayo sa entrance exam, papadala nila kayo ng invitation. Yung invitation na yon is parang i-congratulate ka nila na pasok ka na as their official student. So, papadala nila ulit kayo ng link direct doon sa magiging group chat nyo sa WhatsApp. Okay? Kung nakapasa ka, naipasa mo yung exam. So, yun yung mangyayari. And then, kapag hindi ka nakapasa, paano mo malalaman? Hindi na sila magbe-message sa'yo. So, after taking the exam, I think maximum 1 week, kapag hindi ka naka-receive ng kanilang invitation para sa group chat nila, ibig sabihin hindi po kayo pumasa sa entrance exam. So, better luck next time. Kasi nag-open naman siya quarterly. Okay? At least may idea na kayo dun sa mga entrance exam, sa mga tanungan nila dun sa entrance exam. So, maybe by next, try nyo yung luck nyo next time, makakapasa na kayo sa entrance exam. Okay? Ayan, so yun yung mangyayari sa HSS, okay? And next, okay, nakapasa na kayo sa entrance, and doon na kayo sa group chat. So sa group chat, magkakaroon kayo ng sa isang batch, kasi per batch yung mga estudyante nila, siguro mga 40 students, 30 to 40 students sa isang group chat. Tapos magkakaroon kayo ng teacher doon. Teachers, I think 2 to 3 teachers nandun sa group chat nyo. Nandun din yung IT kasi ang mangyayari guys, ang magiging pag-aaral nyo is modular, online lang. So may mga materials silang ibibigay sa inyo. And kapag nakapasa kayo sa entrance pala, magkakaroon kayo ng parang sarili nyong account, website nila kung saan doon tayo mag-aaral. So nandun na lahat ng materials, magbabasa ka na lang doon yung anong dapat aaralin mo. Okay? So, syempre, unang-una, kailangan natin matutunan yung Finnish language kasi yun na yung pinaka requirements nila. Kailangan matutunan bago ka makapagtrabaho dito as caregiver or nurse. Kasi mga matatanda talaga i-handle natin. And dito guys, hindi po talaga sila lalo na yung mga matatanda, hindi po talaga nagsasalita ng English. Meron mangilan-ngilan na nakakaintindi sila, pero hindi sila mag-a-adjust sa'yo para makaintindi ka. Ikaw ang dapat mag-adjust para maintindihan mo sila. So of course, nandito ka sa kabansa nila, so dapat ikaw matuto ng lingwahe nila. Okay? So kaya kailangan po talaga yun, aralin yung Finnish language. So yun.
Siyempre, nag-aaral ka na. So, gaano katagal? Madaliin ko na lang ha, kasi meron pa ako mga sa other agencies naman kung paano yung proseso. Okay. So, yun, pag nakapasa ka na, official student ka na, so mag-aaral kayo. Kami before, kasi nung mga time ko, very in demand pa yun eh, parang mabilisan ngayon kasi mangilan-ngilan pa lang kami noon na naka-discover. Ngayon kasi sobrang overwhelming na yung mga applicants nila, so parang napapatagal na yung proseso. Kasi marami na talaga mga aplikante, so parang hinahanapan pa nila ngayon ng employer. Dati kasi kami, hindi pa kami tapos nung nag-aaral, meron na kaagad kaming employer dito na nag-aantay. So parang mabilisan yung proseso sa amin dati. So umabot kami ng mga pag-aaral namin is 7 to 8 months. And then processing siguro mga 10 months all in all yung pag-aaral at saka yung proseso ng pagpunta na namin dito. Nakarating na kami dito sa Finland after 10 months, okay? From the start na nag-aral kami at pati proseso. Pero ngayon, ang sabi ng iba, yung mga nasharean ko rin ng ganitong opportunity na nakarating na dito sa Finland, inabot sila ng 1 taon. So I think guys, maximum na yung 1 taon, pag-aaral at pag-a-apply. Kasi once na nakapasa na kayo sa pag-aaral nyo ng lingwahe, hindi lang siya lingwahe. After nakapasa kayo ng lingwahe, nandun din sa module, kasama din doon aaralin yung practical nursing. So ano yung yung practical nursing, about naman yun sa description kung ano yung magiging trabaho nyo talaga, descriptive job nyo dito pagdating dito. Ayan, so yun, kasama na yun siya doon sa 6 to 8 months na pag-aaral, okay? So pag naipasa nyo na yan, nakapasa na kayo meron kasi sa HSS kasi A1, first exam is A1 level and then A2 level. Pag naipasa nyo na yung A2 level ng Finnish language, ipaproseso na nila yung papers mo. Okay? So, hihingian ka na nila ng details mo, passport, kung ready na ba, sila na magpoproseso. So, habang nag-aaral ka pa, online, pinoproseso na rin nila yung mga papers mo para makarating na sa Finland. And then, pag may employer na, ayan, palilipa rin na kayo. Basta naipasa nyo na lang yung A2, A2 level sa Finnish language. Okay? So, yun yung proseso sa HSS. Ngayon, sa Silk Road naman po, sa yung mga nasa Hong Kong, Taiwan, Singapore, pwede din po kayo dito sa Silk Road. At saka tumatanggap din sila ng mga taga Middle East, yung Silk Road, I think. Kasi meron akong nakausap din dati na from Qatar or UAE siya. Nakapasa siya. Ayan, so nakarating siya dito sa Finland, din na siya umuwi ng Pilipinas, direct na lang dito. So sa Silk Road naman, yung proseso naman sa Silk Road is anytime pwede po kayo mag-registered. So once na nakita nyo na yung link dito ng kanilang FB page, pwede nyo na pong bisitahin ng kanilang FB page. And then, nandun po yung pinupost po nila yung link kung saan pwede kayong mag-register. So, same as HSS, mag-register lang kayo doon. Ilagay yun yung details, information, and contact numbers. Ayan. And then, ganun din, papadala nila kayo ng link to watch their orientation video. And then, after watching orientation video, magsisend din sila sa inyo ng mga link na parang yun, sasabihin na you are now official student. Pero I think sa Silk Road is before kanila maging official student, hinihingian nila kayo ng certificate. So it's a must sa Silk Road, it's a must na meron kayong certificate ng caregiver, nakapag-aral kayo ng caregiver. Or nursing graduate kayo with diploma or registered nurse kayo. Ayan, so yun yung hinihingi nilang requirements. Sa HSS naman guys, minsan hinihingian nila ng requirements. Pero minsan caregiver certificate. Pero minsan naman hindi nila hinihingian kasi nakadepende po sa experience mo. Halimbawa, kung ikaw ay nasa Hong Kong, ilang years ka na doon. Kasi sa Hong Kong din naman, yung trabaho din kasi doon sa Hong Kong,
minsan nag-aalaga ng matanda, ng buong pamilya. So parang parehas lang yung trabaho. Kaya parang ino-honor nila yung experience kahit na wala kang caregiver certificate, pero nakapag 1 year or more than ka nang nagtatrabaho sa Hong Kong at may alaga kang matanda, yun kinoconsider na nila sa HSS na pwede kang mag-apply sa kanila. Okay? Pero sa Silk Road, strict po talaga sila na kailangan meron kang caregiver certificate bago ka makapag-apply or nursing graduate ka. Ayan. So, ganun din yung proseso. Ang kaibahan lang sa sa Silk Road, individual yung pag-aaral nyo doon. So, after nyo ng orientation, nakapasa kayo doon nag-comply kayo sa mga requirements na gusto nilang hingin sa inyo, and then, magiging official student na nila kayo, and then bibigyan nila kayo ng learning materials. So, sa Silk Road, self-study yan. Walang teacher na nag-guide sa iyo doon. Unlike sa HSS na meron talagang teacher na nag-guide. Okay? Sa HSS, self-study yun. And then, I think, bibigyan nila kayo ng learning materials, and then after that, magmi-meet lang kayo ng staff nila for interview. Okay? Yung interview na yon, kung ano yung it's about doon sa pinag-aralan yung materials. So, yun yung nakaikot yung interview doon sa binigay nilang materials na aaralin nyo. So, ganun lang. I think 2 weeks or 3 weeks after, mga ganong interval. Hindi ko lang talaga sure, pero ganyan yung flow nila sa pag-aaral, okay? Hanggang sa maipasa mo yung bawat interview nila, kailangan na ipasa mo yun. Hanggang sa makarating ka nga dun sa A2 level din. Ayan. So, yun, pinoproseso na nila. Ang kagandahan lang sa Silk Road din, kahit na self-study siya, wala siyang laglagan, wala siyang elimination. Sa HSS kasi, merong teacher, merong nag-guide, pero may elimination. Kailangan doon, may average sila ng grado na kailangan mong ma-reach. Kung medyo mababa ka doon, at mababa yung grade mo, ini-eliminate nila. So, talagang pinipili lang nila yung medyo matataas yung grade. So, sa Silk Road naman, once na naging official student ka nila, nakapag-comply ka sa requirements nila, walang laglagan. Okay? Kung mag-failed ka man sa, halimbawa, first, second, third interview nila, pwede mo lang siyang ulitin and pwede ka lang daw mag-reschedule ng iyong interview para hanggat maipasa mo yon. So, ganun yung sa HSS. So, which is mas okay, di ba? Kasi at least walang laglagan, dire-diretso lang yung pag-aaral mo. Ayun, so sa top make naman, I think yung top make and Silk Road is pareho yung proseso ng pag-aaral nila ng Finnish language. Ang kaibahan lang, yung top makes nasa Pilipinas. So, lahat ng mga applicants sa Pilipinas, doon lang pwedeng mag-apply sa top make. Okay? So, ayan. So, kailangan din doon sa top make, kapag ikaw ay nasa Pilipinas, kailangan mo rin meron kang caregiver certificate or graduate ka ng nursing or registered nurse ka talaga. Ayan. So, yan yung mga tinatanggap lang nila doon. Okay? Kahit na caregivers ka guys, ito lang guys ito yung kagandahan sa lahat ng mga agencies na sinabi ko sa inyo, na sinishare ko sa inyo. Hindi po kailangan ng experience doon. As long as, kung caregiver ka lang, caregiver graduate ka lang, or nurse ka man, hindi po kailangan ng experience. Okay? Basta may certificate ka lang. Yung nila siguro nila dun is meron ka talagang medical background. Kasi, iba naman po kasi yung way ng trabaho dito. I mean, pagdating nyo dito, aaralin din po kung ano yung nila dito. Iba yung way of work nila dito kasi. So, aaralin din naman natin yan pag nakapasa kayo, pagdating nyo dito, magkakaroon din ng 1 month training. So, malalaman mo rin lahat ng magiging trabaho mo. So, hindi required yung experience. Okay, so sa mga nagtatanong naman kung magkano daw ba yung gastos. So, sabi ko nga kanina, upon applying, wala pa po kayong ilalabas na pera niyan. Sa mga agencies na nabanggit ko, hindi po sila nanghihingi ng bayad or anything, okay? Wala pong bayad yan unless naipasa nyo na yung
pag-aaral nyo, Finnish language nyo, tapos nagpa-process na and meron na kayong employer dito sa Finland at may ano na kayo, may schedule na kayo for flight. Doon lang kayo lalabas ng pera kasi kailangan nyong bumili ng ticket or mag-book ng ticket nyo. Kasi shoulder po natin yung sariling ticket natin papunta dito. And of course, yung magiging allowance mo pagdating dito sa Finland. Kasi pagdating dito sa Finland, syempre, hindi ka pa naman agad-agad hindi ka pa naman agad-agad magkakasahod niyan. So, mga first to 2 weeks mo dito, pagdating sa Finland, magpa-process ka ng iyong mga documents, kagaya ng mga ID, bank accounts, maraming mga maraming mga aasikasuhin. So, kailangan mo ng allowance para sa pamasahe and of course yung food mo. Meron namang titirhan. Yung mga agency naman ang nagsisettle ng titirhan nyo pagdating dito. It's either hotel yan. Sila muna nagsushoulder niyan. Pero pag nag-start na kayo magtrabaho at nagsahod na kayo, so parang sa kanila pinapabayaran sa inyo. Ayan. So mahalaga lang yung dalhin na meron kang pang book ng ticket at saka yung food allowance and transportation mo for 1 month bago ka makapagsahod talaga. Ayan, so yung training naman, huwag kayong mag-alala kasi minsan sa HSS merong 1 month training pero may sahod na po yan. Okay, pag mabilis naman yung proseso ng bangko mo, meron ka ng bank account, matatanggap mo na kaagad yung sahod mo after 1 month. Okay, so ganun din sa Silk Road and sa Topmake na mga nag-a-apply up. Basta meron ka ng bangko, pag sahuran na, marireceive mo na rin naman kaagad yung salary mo. So yun lang. So I hope naging klaro yung aking explanation, nalinawan kayo kung paano yung proseso at kung gaano katagal kayong mag-aantay. Ayan, so meron sa susunod na mga videos ko kasi marami din akong natatanggap na mga comments dyan sa aking videos na maraming mga katanungan. So sa next video ko, sasagutin ko po lahat ang iyong mga katanungan. Ayan, so abang-abang lang tayo pag hindi tayo ulit busy, okay? So, thank you so much guys and once again, I hope na mag-subscribe po kayo sa aking channel, okay? At i-share din po natin ang aking YouTube channel sa iba. Kung may mga kakilala kayo na ganyan, gusto magtrabaho nurse or gusto magtrabaho ng caregiver dito sa Europe, lalo na sa Finland, ayan, so i-share nyo po para magkaroon din po sila ng idea at makatulong po tayo. Ayan, so thank you so much guys. Have a good day and God bless all.